Hello, this is Trick from Cosmic Wave. So today we're gonna talk about the production behind Kanino Ka Lang. So I'm gonna walk you through the production side of things for Kanino Ka Lang. I'm gonna show you lahat ng instruments na meron doon, lahat ng detalye, lahat ng kung ano-ano pang nilagay namin doon sa song na maaring hindi nyo nadinig. For songwriting, I think we're gonna be talking about it on a separate video, but for now we're gonna focus on the production side of things for Kanino Ka Lang. So ayun, samahan niyo ako and ipapakita ko sa inyo. Okay guys, so uunahin kong padinig sa inyo yung drums niya. Sobrang simple lang ng groove ng drums na to. Kasi we're trying to keep it as pop as possible. And pati yung groove niya, ultimong yung groove and beat niya, gusto namin catchy rin. Parinig ko sa inyo. Kung mapansin nyo guys, hindi pa leveled ng maayos yan kasi again, hindi pa siya namimix na ma-master. Ito pa yung demo track namin. So yun, for the intro, ang ginawa ko dyan is parang gusto ko medyo maingay siya, pero hindi sing-ingay ng chorus. Okay? So sa chorus, mas marami ng elements doon. Pero verse, gusto ko medyo alive na kagad siya. Like mauhook ka na kagad sa intro pa lang. Kaya gumamit din ako ng maingay na cymbal. Maingay na ride sa intro niya para medyo mas mabigat and mas maingay lang painggan yung intro niya. So, parinig ko sa inyo hanggang verse. Simula ng verse, gusto ko nag-tone down na doon yung instruments. Gusto ko medyo tumahimik doon and bawas notes din doon para lang magkaroon ng room for momentum and para magkaroon ng dynamics yung kanta. So kung mapansin nyo yung hi-hats niya, dalawa-dalawa lang sa simula. Tak, tak. Ganun lang muna siya sa simula ng verse. Then after niya, madadagdagan ng notes later on. There we go. Then sa refrain, naglagay ako ng shaker para lang mas maging distinct yung refrain niya and para i-ready yung mga tao na papunta na tayo dun sa chorus ng song. And para, yun nga, for the dynamics pa din. Balik sa ride. Then dito meron ng tambourine guys. Tambourine na nilagyan ko ng reverb. I don't know, gustong gusto ko talaga paglalagyan ng reverb ang mga kung ano-anong instruments. Syempre as long as bagay dun sa kanta, nakadepende naman yan eh. No, may times na naglalagay ako ng reverb sa cymbals, naglalagay ako ng reverb sa snare gaya nung kanina. So yun, dito meron na siyang tambourine para pangdagdag din sa groove and energy ng kanta. So yun,
Kanina, if hindi nyo napansin yung verb snare, ito siya. Yun yung pampatay ko dun sa buong intro niya. After nun, parang ito yung nagsasabi ng shut up, kumbaga, dun sa buong band. After nung snare na may reverb, tahimik na siya ng onte. And pa-build up siya hanggang makarating ng chorus. So yun na yung buong groove niya. So very pop siya, sobrang simple lang, hindi ganong madetalye kasi yun lang yung bagay sa kanta. Hindi na ako nagdagdag dito ng kung ano-ano pang elements sa drums para mas pop siya kasi gusto namin sobrang radio friendly nung kanta. Kaya hindi siya ganong technical. Actually, wala siyang sobrang dali lang tugtugin nito, guys. I think 4 lang yung chords nito. Then, andali lang din ng drums niya. Sa live kami actually bumabawi. Doon kami medyo nagdadagdag ng notes, nagdadagdag ng detalye, nagdadagdag ng bagsakan. Pero sa recording, guys, we keep it simple as possible. Okay, next naman natin yung bass. Hindi pa to yung bass ni Vince, yung bassist namin. Ito pa yung gawa sa MIDI. Actually, lahat to, mula drums, synths, lahat ay MIDI. So yun, parinig ko sa inyo yung bass na ginawa ko. Sabay lang siya sa kick actually. Ano lang din, very simple lang din yung bassline niya. Okay, next kong ipaparinig sa inyo ay yung guitars. So ang gamit kong guitar dito ay Fender Stratocaster. Yan na yung chords niya hanggang chorus. As in, mula intro hanggang dulo ng kanta, yan na yung chords niya. Sa intro naman, eto siya. Meron siyang high octave dun sa mga dulo niya para mas distinct yung notes and para mas nakaka-LSS siya. Actually, nilagyan ko rin siya ng harmony. So, ito siya kung merong harmony. Then, may iba pang guitar elements dito na nilagay ako, gaya na ito. Ano ba tong malanding guitar sundot? Kung ano lang kasing name niya, lagay ko dyan. Tapos meron din envelope filter na guitar, pero nasa likod lang siya ng mix. Medyo pinalubog namin siya para subtle lang siya. Tapos itong guitar linear, I think ito yung parang bagsak-bagsak lang na guitars.
Yan, parang ambient lang siyang ganyan. Okay, so next ko na mapaparinig sa inyo ay yung mga synths, strings, and piano. So sa simula, wala munang piano. Strings lang muna. Ito yung strings na nilagay ko dyan. Sorry, patayin natin to. But I think itong low string na to, actually high to eh. Low yun nandyan. Tinanggal ko to sa final mix bago namin ipasa dun sa mix and master. Para mas ibugan niya dun sa pangalawang intro. Para mas may kwento lang. So I think tinanggal namin to dun sa final files na sinend namin dun sa nag-mix and master, which is si Sam Marquez ng One Click Street. Sobrang galing na musikero, sobrang galing na engineer, guys. If magpapa-mix and master kayo, subukan nyo guys si Sam Marquez. Ang dami niya nang ginawang mix and master para sa iba-ibang artists sa industry. And pwede nyo i-check yung mga gawa niya. And yun, inquiry kayo sa kanya. Sobrang cool na tao niyan. So nilagyan ko guys dito ng arpeggio na cello, violin, saka bass para lang magkaroon ng orchestral elements yung kanta. Kasi ganun yung na-visualize kong vibe nung sinulat ko yung kantang to. So yun, ulitin natin. I think kasama pala tong low string na to guys. Low string pala talaga siya, hindi siya high string. So, single note lang siya na nakababad. Pampakapal lang din ang tunog. And I think nilagyan ko siya ng reverb para mas magkaroon pa ng sustain. Sorry, meron palang synth guys. Hindi ko na kasi maalala yung mga pinaglalagay ko dito. Meron palang synth sa simula ng song. So, ito siya. Actually, wala to dapat nung una. Ang introng nagawa namin before is drums lang talaga dapat. Rekta siya na tug-tak, tug-tug. Etong nasa taas na to. Ito lang talaga dapat yun eh. Yan. Pero sabi ko parang may kulang dun sa simula niya. Ang weird kasi if papakinggan siya ng tao na simula kagad ng ganun. Parang gusto ko may onting suspense muna. Sa piano naman guys, ito yung piano elements na meron siya. Nilagyan ko rin ng reverb guys. I don't know, sobrang addict ako sa reverb. Mahilig ako maglagay ng reverb sa kung ano-anong instrument. Actually kahit drums, minsan nilalagyan ko ng reverb. So yun, bahala na yung magmimix. Hindi, wala lang, nakakadagdag lang din siya ng emosyon for me once nilalagyan ng reverb. Syempre depende yan dun sa vibe ng song nyo if bagay ba yung ganong klase ng production. Sa chorus naman, ito yung piano niya.
Fairy Waltz yung atake nung piano sa chorus. Then nagdagdag din ako sa chorus. Nagdagdag ako sa chorus ng underlick. Ito yung added LSS element para mas nakaka-LSS siya. So nasa likod lang siya ng chorus. Ito siya. So yun, nilagyan ko rin ng reverb. Sabi ko sa inyo, trip na trip ko talaga maglagay ng reverb. For the vocals, iparinig ko muna sa inyo yung nilagay kong other orchestral elements sa second verse bago mag-refrain. So isa to sa pinaka gusto kong elements na nilagay ko dito. Yan, magkakahiwalay sila. So ito yun. Di nyo lang ganang naririnig, I think, yung arpeggio na orchestra element na nilagay ko kasi pinalubog ko siya ng onti sa mix para hindi lang magsapawan yung notes kasi medyo marami na ring element. So nasa likod lang siya, subtle lang siya dun sa likod para may added added flavor lang before mag-chorus. So yun, parinig ko na sa inyo yung vocals, guys. So itong vocals, guys, hindi pa to na-tune, hindi pa to nalalagyan ng kahit na ano. I think nilagyan ko to ng reverb though. Meron na rin palang pitch correction pero hindi pa to yung meron kasing tinatawag na Melodyne, guys, sa production para mas makorek ng mas malinis yung flats and sharps. So ang nilagay ko lang dito pansamantala is yung pitch correction lang para maitama lang. Pero hindi siya malinis mag-correct ng flats and sharps, guys. Medyo nagtutunog robot siya. Kaya kailangan tama yung settings mo kasi nagtutunog T-Pain siya. If familiar kayo kay T-Pain or Travis Scott, ganun yung nagiging effect niya pagka hindi okay yung settings or if nakasagad sa dulo yung auto-tune nyo. So, ayan, parinig ko sa inyo, guys. Hindi na mapakali, tibok ng ating puso'y tumitindi. Sabik na ikaw ay lapitan, ikaw ay mahagkan at ika'y mahalikan. Mapungay mo na mata at ang iyong labi na. Sige, patayin natin, guys, yung pitch correction. Baka sabihin nyo, madaya eh. Sige, patayin na yung pitch correction, guys, para marinig nyo lang yung boses ng vocalist namin ng walang raw. Usually naman, guys, nag-upload kami ng live performance namin. So, hindi naman nadadaya yun doon unless merong post-production na gagawin. Pero lahat ng ina-upload namin na live performance namin usually, lang yun. It was taken from our phones lang. So kung ano yung boses na naririnig nyo doon, maririnig nyo talaga yung flats and sharps. Kumakat na talaga ng live yung vocalist namin. So parinig ko sa inyo yung boses niya. Hindi na mapakali, tibok ng ating puso'y tumitindi. Sabik na ikaw ay lapitan, ikaw ay mahagkan at ika'y mahalikan. Mapungay mo na mata
iyong labi na mapula, kamay mo'y nasa aking balikat, ika'y buhay. Medyo masakit pa sa tenga yung mga S neto guys, and meron pa mga plosives kasi again, hindi pa to nami-mix and na-master. So very raw pa talaga to. Ayun. So try natin tanggalin yung reverb guys para mas raw. Hindi na mapakali, tibok ng ating puso'y tumitindi. Sabik na ikaw ay lapitan, ikaw ay mahagkan at ika'y mahalikan. Mapungay mo na mata at ang iyong labi na mapula, kamay mo'y nasa aking balikat, ika'y buhat-buhat, tayo ay magpupuyat. Lahat ng ating kasuotan ay nandoon na sa sahig, mabulaklak mong alaman, ako nang ang magdidilig. Tunog ng mga palakpakan ay atin ang madidinig, sabay sa ating mga tinig. Kanino ka lang o akin ka lang, sambitin mo ang aking pangalan. Dahan-dahan kang halikan hanggang mapunta sa kalawakan. Kanino ka lang o akin ka lang, sambitin mo ang aking pangalan. Dahan-dahan kang halikan hanggang mapunta sa kalawakan. Yeah. Nilagyan din namin to ng mga harmonies para mas masarap pakinggan. Pero konti lang yung harmony niya guys, like dalawang magkaibang note lang siya. So ito siya. Sabik na ikaw ay lapitan, ikaw ay mahagkan. Meron mga parts na may high octave para mas mabigyan lang ng mas maging distinct lang yung notes, and dun lang yun sa mga part na medyo mababa yung notes niya kasi medyo sayad sa boses nung vocalist namin. So para makabawi and para medyo lumutang siya is naglagay kami ng falsetto or high octave dun sa likod niya. So sa chorus, andito yung mga harmonies. Kanino ka lang o akin ka lang, sambitin mo ang aking pangalan. Dahan-dahan kang halikan. Yun. So naglagay din kami ng doubles guys ng vocals para mas kumapal. Although pinahinaan ko to sa mix para, ewan ko na, weirdohan kasi kami painggan if hindi siya bagay dun sa vibe ng song. May binabagayan kasi yun parang sobrang obvious na marami yung layers ng vocals. May binabagayan siyang song. Pero sa song na to, I think hindi siya bagay. So ito siya. Ito yung mga doubles niya. Kanino ka lang o akin ka lang, sambitin mo ang aking pangalan. Dahan-dahan kang halikan hanggang mapunta sa kalawakan. Kanino ka lang o akin ka lang. Medyo nagtutunog robot kasi siya for me pagka pare-parehas sila ng volume or ng gain. So sabi ko dun sa nagmix, sabi ko kay Sam, mas palitawin yung main vox and lubog lang ng onti sa mix yung doubles niya. So nagsiserve lang siya ng pampakapal dun sa vocals niya para hindi manipis. By the way, ang gamit kong mic ay Lewitt LCT 440 siya guys. Pakita ko lang sa inyo. Yan ang gamit namin mic dito sa track na to. And I think ito na rin gagamitin namin sa ibang track unless magkaroon ng blessing na mag-upgrade kami. Pero guys, grabe tong mic na to. Kino-compare nila to sa Neumann TLM 103 in terms of quality.
Pero sa price guys, very affordable to. I think yung brand new nito 16,000 or 15 sa Guitar Pusher noon, pero out of stock na ngayon. And makakabili kayo ng used nito around 12 to 13k. So ano na yun, kasama na lahat, pati yung shock mount niya, yung pop filter niya, and the other goodies dun sa box. And for the last part guys, yung kanyang guitar solo. Ito siya. Actually, dapat ito yung intro. Pero sabi sa akin yung drummer namin, mas okay if hindi sa simula hindi kagad buga lahat. And dapat yung intro is as catchy as the chorus. So ang ginawa ko, kung ano yung melody ng chorus, yun na lang din yung ginawa ko sa intro. Na kayang-kaya siyang makabisado, kaya siyang i-hum, kumbaga. Ganun yung goal namin sa song na to. Actually, kahit sa lahat ng songs namin, as much as possible, gusto namin very melodic siya and very easy na maging familiar yung mga tao dun sa melody niya. And yung tipong mapapaniginipan nyo yung melody niya kasi nakaka-LSS talaga siya. So yun lang guys, yun na yung buong song, yun na lahat ng details ng kanta, yun na lahat ng elements na pinaglalagay ko dun sa song. And I hope nagustuhan nyo. Sana pakinggan nyo pa rin ang Kanino Ka Lang after many years. And salamat sa lahat na nag-stream ng kanta namin. And yun, sana supportahan nyo pa rin kami sa mga next namin ilalabas na songs. Marami pa kami ilalabas na song. Hopefully makapag-album kami, but for now, since kakastart pa lang ng band namin, I think hindi pa wise maglabas ng album kasi kakastart pa lang ng band namin. So binibuild pa lang namin yung community namin, binibuild pa lang namin yung listeners namin, nagpapakilala pa lang kami sa tao basically. So yun, by the way, I co-produced this track with Vince, yung bassist namin. Actually, siya talaga yung producer namin. Pero recently kasi medyo hectic yung schedule niya sa work. So nag-decide ako mag-aral mag-produce. Siya rin actually nagturo sa akin mag-produce. So shoutout sa iyo, Sensei Vince. Ayun, ako muna yung nagpo-produce ng songs namin while he's taking a break from production kasi yung work niya is music production din. So medyo nagkakaroon siya ng ear fatigue, which is normal para sa mga producers talaga na yun talaga yung trabaho. Ako kasi hindi ko naman to hindi to yung day job ko. Si Vince, day job niya is music production. So yun, nagkakaroon talaga siya ng ear fatigue. Pag may ear fatigue ka, pag gulpin na yung tenga mo, may mga frequencies ka nang hindi nadidinig, hindi ka nakakapag-mix ng maayos, and yung creative juices mo and yung drive mo to create is sobrang baba kasi drained ka na sa trabaho and nakakaumay, meron ng umay factor na pumapasok. So for the meantime, ako muna yung nagpo-produce ng tracks namin. Pero for Kanino Ka Lang, this was co-produced with Vince. So naglagay siya ng other elements doon. And yun lang guys, sana supportahan niyo po kami sa mga ilalabas naming other songs. Marami pa kami ilalabas na singles na sana magustuhan nyo, and pinaghirapan po namin lahat ng songs na sinusulat namin, from lyrics, from melodies, from production. Lahat po yan ay pinaghihirapan namin mabuti, and it's not AI generated. Kita nyo naman guys na from scratch talaga kami magsulat. Melodies, lyrics, words, lahat yan guys ay start from scratch guys. So next time magta-try kami content ng on the spot songwriting. So magla-live kami, or probably live. We're gonna go live on Instagram or Facebook. So lahat na magko-comments, pwede kayo mag-comment doon kung ano yung mga words or topics na gusto nyong isulat namin, and we're gonna write it. We're gonna try to write it on the spot guys, para makita nyo na yung sinusuportahan yung artist is authentic and hindi kayo niloloko. Kasi guys, may mga, dahil nga may AI na, yung ibang artist or yung ibang tao, they are resorting to do AI, full AI made songs. Okay guys, so yun lang guys, and thank you sa lahat. Thank you for your support, thank you for your for checking us out, and till the next content. Thank you.